So itinuro po sa atin yung kung paano po ang isang pamilya sa tingin ng Diyos, kung paano po ang isang pamilya sa Biblia. Itinuro din po sa atin what's the role of the parents, the father, the mother, the children, and even extension, yung mga relatives natin, yung mother-in-law, eksakto, nandito yung aking, anong tawag dun sa kapatid ng wife? Hipag. Eksakto, nandito yung aking hipag, si Ate Lori. Hindi ba? Pala to. Okay. Ayun, so tinuro sa atin yon. But today, I don't know kung na-mention dun sa teaching na yon, that we have also the family in this church. Amen? Meron din po tayong pamilya dito sa loob ng ating church, and we call it the spiritual family, and we call each one, tinatawag natin ang bawat isa ng brothers and sisters. Tama? At meron din tayong spiritual mother, meron tayong spiritual father, hindi ba? Doon sa kanya-kanya nating cell group. And I do believe na ito pong tinuro sa atin na ito so that we'll be prepared dito sa journey na ito. That today, itong month na ito, ang tinuturo po sa atin is about the conquest. Amen? And I believe na itong conquest na ito is preparation for us to sending us outside so that ang mga kaibigan natin, ang mga kakilala natin, yung mga relatives natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, they too will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. So naniniwala po ako na tayo po ay hinanda na ng ating Panginoon. So made na tayo yung pundasyon ng isang pamilya so that today, kung tayo po ay nandito, so that if we will be sending outside dito sa conquest na ito, that whatever challenges, hindi na makakontribute kung anumang meron tayong issue sa pamilya. So naniniwala ako na hinanda tayo bilang isang magulang, hinanda tayo bilang isang tatay, isang nanay at mga anak, para pagdating sa panahon na ito that we are here in the season of conquest, kung tayo po ay lumabas dyan sa labas at tayo po ay mag-share ng gospel, made na tayo as a person. Wala na tayong issue emotionally, wala na tayong issue spiritually, diba? Made na made tayo. At pag nag-share tayo ng gospel sa labas, I know and I do believe na sasamahan po tayo ng Panginoon because we are made already. Diba? Founded na tayo in the Word of God. Amen. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, okay? And before that, gusto ko pong sabihin yung title nung aking i-share sa inyo. No, usong-uso naman ngayon kung ano yung nasa government natin. I want to share about the rock. Sa Tagalog, bato. O, usong-uso naman ngayon si General Bato, hindi ba? Ang inuhuli nila General Bato ay yung taong bato o yung may dalang mga bato, hindi ba? So, this was a revelation to me nung ako po ay nag-aaral minsan na ako po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, and this was a revelation to me. At nung sinabihan po ako na, today, Jimsy, you will share on Sunday, this coming Sunday, you will share, you will be the one to preach the gospel. So ito na po yung kinuha ko, ito na po yung pinag-aralan ko, at ito na po yung ginawa kong preaching. When we look at the meaning of the rock, no, alam natin, maliban dun sa definition ng rock, sa science, no, that we know that rock is minerals, we know that the earth is made of rocks, di ba? Pero on the perspective ng tao, sa perspective nating mga tao, the rock is something that is with stability, the rock is something with firmness, with dependability, and sustainability. Ang isang bato daw po ay matibay, may paninindigan, maaasahan, at hindi bibitaw at hindi aayaw. Amen? Palakpakan nyo nga ang Panginoon. At sabi po sa Biblia, that the rock is our God, that the rock is our Lord Jesus Christ, that the rock is the Word of God, that the rock speaks of our faith to the Lord. Ito po yung rock na sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalms 18:2, that the Lord is my rock, my Redeemer, my God, my rock. Amen? So ang sinasabi po dito na ang ating Panginoon ay maaasahan natin kailanman, saan man, anuman ang ating situation.
ng ating Panginoon, hindi po tayo bibitiwan kahit na ano pa man ang mangyari sa atin. Amen. But how can we be a rock? Alam nyo, hindi naman 24/7, no, in every family, hindi naman 24/7 sa biological family mo, in a spiritual family mo, hindi naman 24/7 nakasama ka nila parate. Napalalakasin nila ang iyong loob, nasasabihan ka na kaya mo yan, di ba? You don't do every day that you have fellowship with one another. Minsan nga, Sunday lang natin sila nakakausap, Sunday lang natin sila nakaka-fellowship, hindi ba? So not every day, not 24/7, but how can we be something like a rock kung tayo po ay malayo sa ating pamilya? How can we be a firm person? How can we be a dependable person? How can we sustain ourselves kung tayo po ay nasa labas? Sabi po sa salita ng ating Panginoon in Matthew 16:17-18. Matthew 16:17-18. When Jesus asked his disciples, "What does the people say about me? What does the people say about the Son of Man?" So sinagot po ng kanyang mga disciples, Lord, ikaw daw po ay si John the Baptist. Ang sabi naman ng iba, that you are Elijah. Ang sabi naman ng iba, that you are Jeremiah. And others say that you are a prophet. So kung siguro nung panahon na yon, nung mga pagkakataon na yon, nung narinig ng ating Panginoon, nung narinig ni Jesus, itong mga sinabi na ito, parang siguro hindi natuwa ang ating Panginoon. Parang hindi yan yung inaasahan ko na sasabihin niyo sa akin. Hindi yan yung dapat na bagay na marinig ko. O kaya yung kanyang mga disciples, sana sinabi sa mga taong ito, hindi dapat yan ang pagkakilala ninyo. But when he asked Peter, "How about you, Peter?" Sabi ni Jesus Christ, ang sagot sa kanya ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." You know, ang feeling ko parang na-excite dito yung Panginoon because Peter gave the exact conclusion of who is Jesus Christ. So kaagad-agad sinabi ng ating Panginoon, He gave commendation to Peter, "You are blessed, Simon the son of Jonah. This was not revealed to you by the man, but this was revealed to you by my Father in heaven." Sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung panahon na si Moses ay sinisend ng ating Panginoon to free the Israelites, ang sabi sa kanya ni Moses, "Lord, bakit ako? Bakit ako ang isisend mo? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Moses, ito ang sabihin mo sa kanila na ako ay nakausap mo. This is the sign that I send you." Di ba nung panahon na yon, parang kausap ni Moses ang ating Panginoon. Kausap ni Moses ang ating Diyos. Hindi ba? So ano kaya yung pakiramdam na kung ikaw kausap mo ang Diyos? At malinaw na sinasabi sa kanya, "Moses, puntahan mo ang Egypt at tulungan mo ang aking mga tao." Pero ano ang sinagot sa kanya ni Moses? "Lord, paano kung hindi maniwala sa akin? Paano kung sabihin nila sa akin, ano ang pangalan ng Diyos na sinasabi mo?" You know, that time si Moses din, hindi siya eksakto at hindi niya kilala ang Panginoon. So he still asked something from the Lord. "Lord, mag-reveal ka pa sa akin kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa kanila." And the Lord said to Moses, "Tell them that I am. Tell them that I am the Father of Abraham, the father of Isaac, and the father of Jacob." And this is the same Father na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na sinabi niya kay Peter, "This was revealed to you by my Father." And the same Father na kausap ni Moses that time. At sinasabi niya, "Tell them that I am. So para po sa atin, so that we will be the rock, yung components po ng isang rock o ng isang tunay na rock, para daw tayo ay maging rock. The first component of the rock is, you have to have a personal revelations of God.
You have the full revelations of God. Hindi ito yung isang bagay that you can, nakatulad ng isang atheist, is it He that every time that you are in danger that God will help you? Is it He that every time you need something that He will bless you? It is He na narinig mo sa isang tao na siya ay pinagaling ng ating Panginoon? Is it He na sinasabi that He is a teacher, that He is a healer? But God is a full, that's something that has na walang limitation, that we cannot limit our God, that we can see God, that we have the personal revelations ng ating Panginoon, that He is the Christ, that He is the Son of the living God. Yung diretso at puno at eksakto, that if there's something in our life, that if there's something seems to be in our life, if there's something that no way in our life, that God will make a way for us. That there's something impossible in our life, that God will make possible in our life. Yung maraming bagay sa ating buhay na minsan ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, ito lang kasi siya eh. So meron tayong mga diskarte sa buhay kasi alam natin that wala tayong full revelations of the Lord na ito lang ang ating Panginoon. But you know what? The Lord did everything for us. Everything. At ginawa na yan ng ating Panginoon nang siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Everything. Wala na. So what we need to do is to have a personal, intimate, internal revelations that this is God, that He is the Christ. That's the only time na pag lumabas po tayo sa ating pamilya, na pag lumabas po tayo sa church na ito, we know kung meron po tayong personal na revelations ng ating Panginoon. Kung kilala po natin ng buong buo ang ating Diyos, na katulad ng pagkakilala ni Peter. Amen. Nung panahon na yon, sinabi ng ating Panginoon, Peter, you are the rock. In you, I build my church. Alam nyo, nung panahon na yon, hindi pa po nire-reveal ng ating Panginoon kung ano yung plano niya. Alam nyo, sa Matthew, sa dulo pa po ng Matthew, makikita natin yung Great Commission, hindi ba? Doon palang huling nagbili ng ating Panginoon. Pero sa oras na yon, the moment that Peter, he said to the Lord that you are the Christ, you are the Son of the living God. Ang sabi po ng ating Panginoon, in this rock, I build my church. Doon pa lang sinabi na po ng ating Panginoon kung ano yung programa ng ating Panginoon. And sinabi niya, you are blessed, Peter. Yung blessed na ito that Peter is giving him the anointing, that the Lord giving Peter the authority to preach the gospel. That through Peter, that through his faith, that through Peter's, sa pamamagitan ng testimony ni Peter, that people come to know Jesus Christ as also Christ and the Son of the living God. Na yung panahon na yon, alam nyo, parang sabi ko nga, nung kausap ni Peter ang ating Panginoon, nung sinasabi sa kanya ito, na Peter, sa iyo manggagaling. And you know what? After na umakyat ang ating Panginoon, according sa pag-aaral ng mga scholars, 6 weeks or 7 weeks after that, nag-preach ng gospel si Peter. Siya po yung kauna-unahan na nag-preach ng gospel. Because the Lord said so, na sinabi niya, Peter, in you I build my church. Pangalawang component po ng rock, para po tayo na paglabas po natin ng bulwagang ito, kung tayo po ay lumalabas ng ating pamilya, alam niyo, this is dual no? Parang kung tayo po ay sinesen ng ating Panginoon, kung tayo po ay in the season of conquest, hindi ba? We are also doing this for our family. We're also doing this in the spiritual family. Na alam ko, naniniwala po tayo na tayong lahat po dito ay tinawag for a purpose to serve the kingdom of God. Amen? Lahat po tayo ay tinawag na maglingkod sa ating Panginoon. Amen?
Hallelujah. Palakpakan nyo nga ang ating Panginoon. That every one of us here, none of us here, wala pong sinabi dun sa Great Commission, go and make disciples of all nations. Wala pong binanggit doon. It's not just me, hindi lang pong mga leaders, not just the pastor, but all of us. Lahat po tayo sinasabihan ng Panginoon, go and make disciples of all nations. At nung sinabi po ito kay Peter, kasama po tayo doon that we are now delegated na po ito sa atin. Sinasabi po ito sa atin ng Diyos. That you and me, all of us here, are the rock. But the first thing that we should do ay magkaroon po tayo ng personal na revelasyon, magkaroon po tayo ng tunay na pagkilala sa ating Panginoon, ng ating Panginoon is the Son of the living God. That nothing He cannot do for us. Wala pong bagay na hindi po magagawa ng ating Panginoon. Wala pong bagay na hindi kaya ng Diyos kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Yan, revelation. So that's one component of the rock, na magkaroon po tayo ng personal revelations, intimate, internal, that we will be birthed in the Word of God. Nasimula po sa pagkakilala at pagtanggap ng ating Panginoon, hanggang tayo po ay lumalago sa ating pagiging Kristiyano, dapat unti-unti nating nakikilala ang ating Diyos. So minsan magtatanong, paano ko ba makikilala ang ating Panginoon? Paano ko ba siya lubusang makikilala ang ating Diyos? Well, kung tayo po ay every Sunday lang na nandito, kung tayo po ay miminsan na manalangin sa ating Panginoon, kung tayo po ay miminsan na magbabasa ng salita ng Diyos, siguro po talagang matagal na makikilala natin ang ating Panginoon. But if we are reading this book, if we are doing our reading every day, makikilala po natin ang ating Panginoon. Makikilala po natin ang ating Diyos na wala pong bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon, na wala pong bagay na imposible sa Diyos, sa taong bawat isa na merong paniniwala sa Kanya. Sometimes, meron tayong sariling diskarte. Sometimes, hindi natin na ginagawa itong mga bagay na ito. Pero teka lang, diba? Baka nakakalimutan mo na pwede mong pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Na teka lang, na baka pwedeng merong magawa ang Diyos sa iyong sitwasyon. But sometimes, meron tayong sariling diskarte. Di ba? Gumagawa tayo ng mga bagay minsan na akala natin na hindi ito kaya ng Panginoon kasi ito lang ang pagkakilala ko sa Kanya. In the same manner that Moses, na Lord, paano ko sasabihin sa kanila na sino itong Diyos na kausap ko? Paano pag tinanong nila ako na ano yung pangalan na nagsabi sa'yo, na nagpadala sa'yo dito? At sinabi ni Moses sa kanila, I am, tell them that I am. Tell them that I am their fathers, I am the father of Abraham, I am the God of Isaac and Jacob. So nung panahon na yon, nakilala din ni Moses ng buong-buo ang ating Panginoon. So ganun din po tayo, magkaroon po tayo ng pagsasaliksik, magkaroon po tayo ng pagkakataon, magkaroon po tayo ng bagay na kilalanin at hanapin po natin ang ating Diyos. If you have that situation, kilalanin natin, Lord, paano ko ito magagawa? Ano ba, paano kita makikilala, Panginoon, dito sa sitwasyon ng aking buhay? Lord, paano kita maipapakilala sa mga taong ito? Lord, paano kita i-introduce, Panginoon? Lord, sa mga kaibigan ko. Lord, paano ko sasabihin kung sino ka sa aking mga kamag-anak? And number 2, component of the rock. Number 2 component of the rock is, rock has the power. Sabi po doon sa verse 18, that even the gates of Hades will not prevail. Even the gates of hell will not prevail. Na kahit daw po kung sino man ang humarang sa'yo, isipin mo na yung pinakamasama, isipin mo na yung pinakapangit. Sabi po dito, even the Hades, even the gates of hell will not prevail. Hindi ba? So isipin mo na yung pinakamasama. Isipin mo na yung pwedeng gawin sa'yo ng kaaway.
But says here that even the gates of hell will not prevail. Alam nyo, nung panahon na yon, nang kausap din ng ating Panginoon si Moses, na Lord, paano kung hindi pa rin sila maniwala sa akin? Diba? Ito si Moses talaga, maraming dahilan no? Lord, paano kung hindi pa rin sila maniwala sa akin? Anong gagawin ko? Ang sabi ng Lord sa kanya, ano yung hawak mo na yan, Moses? Lord, isang tungkod. Sabi niya, ihagis mo. So nung hinihagis ni Moses, anong nangyari? It becomes snake. Diba? At sinabi sa kanya, Lord, damputin mo ulit, hawakan mo dun sa dulo. At anong nangyari? Anong nangyari dun sa snake? Naging snake ulit na mas malaki, naging anaconda ba? Okay, naging staff ulit. At sinabi pa rin sa kanya, Lord, ipasok mo yung kamay sa iyong robe. At anong nangyari sa kamay niya? Nagkaroon ng leprosy. At sinabi ni Lord, ipasok mo ulit. At nung nilabas niya ulit, gumaling na yung kanyang kamay. So this is the things that the Lord can do for us in behalf of us. Nasasamahan tayo ng Panginoon. Nagagawa ang Panginoon ng himala kung gagawin po natin yung bagay na pinagagawa niya. That we have to recognize that we as the rock has the power. Nang sinasabi po dito ng Panginoon that even the gates of hell will not prevail. Na kahit ano pa yung gawin ng kaaway, na kahit yung pinakamasama ay hindi po mangyayari. At sabi po ng Panginoon that Christians will outgrow, the believers will outgrow the non-believers. So tayo daw pong mga believers, tayo daw pong mga Christians, ay hindi daw po mapipigilan ng demonyo na kahit na anong force, na tayo daw po ay dadami. Pero parang hindi pa nangyayari, hindi ba? Parang mas marami pa rin yung mga nasa labas, mas marami pa rin yung kaibigan natin, mas marami pa rin yung mga kamag-anak natin. Siguro tayo lang dito di ba? So ako, pwede kong sabihin yung family ko, pero yung mga extended families, hindi pa. Ako, sa mga kaibigan ko, siguro pwede kong mabilang sa daliri. Pero marami pa rin akong kaibigan na hindi pa rin nakakilala sa ating Panginoon. At sinasabi po dito that we believers will outgrow the non-believers. Hindi ba? Na kahit daw mamatay, o wag naman sana, na kahit daw mamatay yung isang church, magkakaroon ulit ng mas maraming church at hindi raw ito mapipigilan itong multiplication na ito. Na kahit daw harangan ng demonyo, kahit ng pinakamasama, kahit ng pinakapangit na sitwasyon, magtutuloy itong church na ito. Wala daw pong makakapigil. Same thing with us. Ganon din po tayo sa ating personal na buhay. Kung alam po natin ang kapangyarihan ng Diyos, kung kilala po natin ang ating Panginoon that we have the power, hindi po tayo matitinag. Ang sabi po doon sa definition ng bato, that we can be a firm person, that we are dependable, na hindi po tayo aayaw. Pero alam niyo po, meron pong isang pangyayari sa buhay ni Moses. Sa Exodus 4:3-7. Alam niyo po, nung papunta na po si Moses doon sa Egypt, nung sila po ay mamamahinga, kasama po niya ang kanyang anak, kasama po niya ang kanyang asawa na si Sipora. Nung panahon na yon, nung mamamahinga, alam niyo po ba na muntik nang pinatay ng ating Panginoon si Moses? Papatayin ng ating Panginoon si Moses. Nung binasa ko po ito, Bakit? Samantalang inuutusan ng ating Panginoon si Moses, pumunta ka sa Egypt, iligtas mo ang aking mga tao. Pero nung panahon na yon, papatayin ng ating Panginoon si Moses. Sabi po sa ilang pag-aaral na si Moses daw po ay binigyan ng pinakamatinding sakit ng ating Panginoon na ikamamatay ni Moses nung panahon na yon. Mabuti na lang na yan po ay naramdaman, nakita ni Sipora, at nung yun po ay naramdaman at nakita ni Sipora, kaagad-agad si Sipora, kinat niya yung foreskin ng kanyang anak
at inilagay po yung dugo doon sa paanan ni Moses. Ano po yung ibig sabihin nito? Nung panahon po na yon, yung kasama po ni Moses, kasama po niya yung anak niya, that time, yung anak ni Moses na kasama niya was not yet circumcised. Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon na nagkaroon ng covenant kay Abraham in Genesis 17, na lahat po ng kalalakihan sa lahi ni Abraham, na lahat po ng kahit po ito ay alipin basta po nasa pamilya ni Abraham, that everyone should be circumcised. Yun po yung covenant. So noong mga oras na yun, nakita po ng ating Panginoon, nakita po ng Diyos na merong kasama si Moses na hindi pa circumcised. At pag meron pong ganon sa ating pamilya, o kung meron pong ganon sa ating paglilingkod, kahit na po na binibigyan po tayo ng instructions ng Panginoon, yung power po natin will become powerless. Walang mangyayari, hindi natin matutupad kung ano man yung gagawin natin. Kaya po sinasabi po sa atin ng Panginoon, if we right now, kung meron po tayong mga bagay that is not in covenant with the Lord, that if we have in our life that is not in covenant with the Lord, gawin na po natin na lahat po ng bagay na ito ay maging covenant in the Lord. Magpalinis po tayo sa ating Panginoon, na tignan po natin yung ating buhay, that sometimes, may mga bagay po tayo na, Lord, bakit ganito po yung nangyayari sa aking buhay? Na Lord, na ako naman po ay naglilingkod sa iyo, bakit po merong ganitong sitwasyon sa aking buhay? Na Lord, na ako po ay tapat mong lingkod, bakit po merong ganito sa aking pamilya? And we don't know sometimes. Hindi natin alam. And even Moses that time, hindi niya rin alam. Na-neglect ni Moses na yung kanyang isang anak was not yet circumcised that time. Buti na lang na-discern ni Zipporah. Praise the Lord to the wife. Diba? Buti na lang na-discern ni Zipporah at kaagad, kinuha ni Zipporah yung knife at kinat niya yung foreskin ng kanyang anak at inilagay sa paanan ni Moses. At parang walang nangyari, si Moses biglang gumaling kinabukasan at pumunta na siya at nagpatuloy na siya sa sinasabi sa kanya ng ating Panginoon. Sabi po sa salita ng ating Panginoon in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Hindi ba? Kung ang ating Panginoon ay kasama natin, kung ang ating Diyos ay nasa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Hindi ba? So wala pong bagay sa ating panahon, wala pong bagay, and we are in the season of conquest. If we are in the season of harvest, wala pong bagay na hindi po natin magagawa, wala pong bagay na hindi po natin pagtatagumpayan if God is with us. Diba? Kung sigurado po tayo, kung alam po natin, kung kilala po natin ang ating Diyos, kung na-recognize po natin ang power na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Na sinasabi ng ating Panginoon, kahit na demonyo, di ba? Parang walang laban sa atin. Kahit na kung sinong Poncio Pilato ang iharang sa atin, ay walang magagawa sa atin. Ganun ka makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen. In the third part of the rock, in the third component of the rock is, the rock is the bearer of the Word of God. The rock is a bearer of the key. Sabi po doon sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. In John 20:19-22, when Jesus arose from the dead, at nakita po niya yung kanyang mga disciples, ito po yung unang pagkakataon na dinalaw niya yung kanyang mga disipulo, at nakita niya yung mga panahon na yun, takot na takot yung mga disipulo, at nakakulong lang doon sa kwarto, saradong-sarado ang mga kwarto. At sinabi ng ating Panginoon sa kanila, peace be with you. Sabi ng Panginoon. Kasi nung panahon po na yun, takot na takot yung mga disciples. At hindi po nila alam kung ano po yung kanilang gagawin. And again, our God
dumating po yung kanilang rescuer at sinabi po sa kanila ng Panginoon, "Peace be with you." At pinakita po sa kanila ng ating Panginoon yung mga sugat niya, pinakita po kaya sa mga disipulo at sinabi sa kanila at hiningihan po sila ng ating Panginoon. This is the Holy Spirit. The Lord breathed on them the Holy Spirit, and this is the sign, this is the authority that is given to us, na binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng susi. Ito po yung banal na spirito ng ating Panginoon, na binibigyan po niya tayo ng otoridad, that go and make disciples of all nations, that go, dispense the word of God, share the gospel of the Lord. Nung sinasabi po ng ating Panginoon ito kay Peter, binibigyan po ng ating Panginoon si Peter ng susi na ikaw, Pedro, binibigyan kita ngayon ng susi na sabihin mo dito sa mga taong ito na ako ang Diyos, na ako ay anak ng Diyos at sabihin mo sa kanila ang aking salita. Nasabihin mo sa kanila na ito ang akto at ito ang disiplina ng isang Kristiyano, na ito ang isang tunay na nakakilala sa ating Panginoon. So sinasabi po dito that whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon na tayo, ikaw at ako, sinasabi po dito ng ating Panginoon that we will declare what is lawful and what is unlawful according to the Word of God. Ayon sa salita ng ating Panginoon, so tayo po ang magbibigay kung papaano po tayo magbibigay ng disiplina ayon sa salita ng ating Panginoon. So hindi po natin sasabihin, ikaw masamang tao ka, ikaw pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi po yun ang gagawin natin. Ngunit sasabihin natin sa kanila na ito ang tama, ito ang masama, ito ang mabuti. Tayo po yun, tayo po yung binigyan ng otoridad, tayo po yung binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo yung binigyan ng susi para yung bawat isa sa atin, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kakilala, yung ating kamag-anak, yung mga tao dyan sa labas na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon, they too will accept Jesus Christ as Lord and Savior of their life. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sinasabi po ng ating Panginoon na nung panahon na si Moses ay sinasabi ng ating Panginoon sa kanya, alam nyo, nung panahon na yon, na nasa sa journey ng desert ng mga Israelita, sinasabi ng Panginoon sa kanila na ito ang dapat, ito ang gawin nyo, bawal ito. Pero alam nyo, yung mga Israelita, every time na merong miracle na ginagawa sa kanila ang ating Panginoon, sa susunod na araw, magrereklamo sila ulit. Hindi ba? Magkakaroon ulit ng miracle ang ating Panginoon, sa susunod na araw, magrereklamo sila ulit. Sounds familiar? Today, we will receive the answer of our prayer, and tomorrow, magrereklamo ulit tayo sa klase ng buhay natin. Today, you will receive the promotion, and tomorrow, manghihingi na naman tayo ng promotion. Hindi ba? Araw-araw. At nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, nung panahon na yon at kinakausap ng ating Panginoon si Moses, at nakita ng mga Israelita, ang tagal ni Moses. Hindi ba? Ang tagal bumaba ni Moses. Alam nyo, ang ginawa ng mga Israelita, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Gumawa sila ng mga ribulto nung panahon na yon, at yun po yung sinamba nila. At alam nyo, ang kabilin-bilin ng ating Panginoon, nung panahon na yon ng pagbaba si Moses, Moses, tell to the people, na huwag nilang kalimutan ng araw ng Sabbath day. Naalala ba yung preaching dito ni Pastor Frank, that never a day, that never will compromise the Sabbath day. Na kahit ano ang gagawin natin, kung nasaan ka man, never will compromise the Sabbath day. Ito po yung kabilin-bilin ng ating Panginoon. At nung panahon na yon, dala-dala ni Moses is the two stones, yung dalawang stones na puno ng utos ng ating Panginoon. Amen? At nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, tinuturuan din po niya ang mga tao. At sinasabi niya nung panahon na yon, at sinabi niya kay Peter, that you, Peter,
In you, I build my church. Ganon din po ang sinasabi ng ating Panginoon. Dinedelegate ng ating Panginoon, ng bawat isa sa atin, that we have the key. Nasa atin po yung susi at i-share po natin, i-dispensate po natin ang salita ng ating Panginoon. That we have the authority, we have the power to share the gospel of God. At sabi po ng ating Panginoon sa Matthew 7:24, sabi po doon, if everyone who hears these words and does them will be a likewise man who built his house on the rock. On the rock. Diba? Na kung sino man daw ang tao, kung sino man daw ang makakarinig na to at gawin itong bagay na ito, ay katulad daw ng isang matalinong tao na nag-build ng kanyang bahay sa bato, sa rock. That this rock, that you have the full revelations of God, that you have accepted the power that God has given to you, that you are the bearer of the Word of God, you are the bearer of the rock. Kung dumating man ang ulan, kung dumating man ang baha, dumating man ang malakas na hangin, hindi ka magpo-fall, walang mangyayari sa'yo. Even that the drain, even that flood, kahit na yung hangin na yun will directly hit you, hindi ka magpo-fall. Kasi ang isang bato ay firm, ang isang bato will be sustainability, ang isang bato ay matatag, ang isang bato ay laging maaasahan. Amen? You will never be shaken, you will never be stumbled, for the rock, the Lord Jesus Christ is with you. Nasa atin po ang ating Panginoon. Kasama po natin ang Diyos. Kung ang Diyos, ang the rock, ang the Word of God, if you have the faith that you have the rock, kailanman hindi po tayo may stumble, kailanman hindi po tayo masashaken, kailanman hindi po tayo magagapi ng ating situation. Kung buong buo itong bagay na ito, kung buong buo itong bato na ito, if you have the components of this rock, sinasabi po sa atin ng Panginoon, that nothing in this world that you cannot accomplish, that you cannot overcome, if you have the full revelations of the Lord, if you will accept the power of God that is given to you, if you will be the bearer of the Word of God, in the name of Jesus, lahat po ng bagay ay pagtatagumpayan natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah. Can we close our eyes? Pwede ba nating ipikit ang ating mga mata? Pwede ba nating kausapin ang ating Panginoon? That, Lord, I want to receive you today. Lord, that I want to be a rock today, Lord. Lord, I want to receive, Lord, your full revelations, O God. Lord, like Peter, O God. Lord, I want to accept your power, O God. Lord, that even the gates of Hades, O God, Lord, even the gates of hell, Lord, will not prevail, O God. Lord, I want to receive that key, O God. Lord, yung kapangyarihan, Panginoon, na nais ko, Panginoon, na gamitin mo ako, Panginoon. If I receive this, Lord, I know, O God, that I can be your rock, O God. That I can be your rock, O Lord.
A rock that is stable, Lord. A rock that is firm, O God. Lord, a rock that is dependable, O God. Lord, isang bato, Panginoon, na kahit po ang anong mangyari, Panginoon, Lord, hindi po ako bibitiw sa iyo, Panginoon. For I know, O God, Lord, I believe, O God. If you are with me, Lord, nothing, Lord, nothing, O God, that I cannot overcome, O God. Nothing, Lord, in this world, O God, na hindi ko po magagawa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In the first step, ang una pong pagkakataon para matanggap po natin yung revelations ng ating Panginoon. The first thing that we need to do is to know Jesus Christ. Kailangan po nating makakilala sa ating Panginoon. Ang unang-unang hakbang po para makilala po natin ang ating Panginoon is to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, so that we'll have the revelations that indeed He is the Christ, that He is the Son of the living God. Para po doon sa bawat isa na sa unang pagkakataon, narito po siya at nais po niyang tanggapin ang ating Panginoon, that He wants to have the full revelations of God, na makilala niya ang ating Diyos, na makilala niya ang ating Panginoon. This is the first step. Ito po yung unang hakbang. Pwede ko po bang makita yung mga kamay na nais po niyang tanggapin ang ating Panginoon? Can we see those hands? Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, ng unang hakbang para ikaw po ay makilala namin, Panginoon, ay tanggapin ka namin, Diyos, Panginoon. Lord, natanggapin ka namin, Panginoon, na ikaw si Kristo, Panginoon, na anak ng Diyos, Panginoon, na ikaw ay naparito, Panginoon, na kung sino man, Panginoon, ang magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay hindi na muling mapahamak, Panginoon, ngunit magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Meron po ba na gustong tumanggap sa ating Panginoon? Lalo na po dun sa mga unang pagkakataon na sila po ay nandito, first time po nila na nandito. Pwede po bang lumapit sa harapan? Can we pray for you? Meron pong nagtaas doon ng kamay. Hallelujah. 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 At kahit po doon sa bawat isa sa atin na gusto pa nating makilala ang ating Panginoon, the Lord, gusto pa rin kitang makilala eh. That every day, Lord, in my life, nais ko, Panginoon, na mag-reveal ka sa akin, Panginoon. Na Lord, nais kong makilala ka, Panginoon, sa gitna ng aking sitwasyon, Panginoon. Lord, sa gitna ng unos ng aking buhay, Panginoon, nais ko, O Diyos, na makilala kita, Panginoon. Lord, na sa gitna ng aking problema, Panginoon, Lord, nais ko, Panginoon, na makilala kita, Panginoon. Lord, sa gitna, Panginoon, ng aking karamdaman, Panginoon, Lord, I want to know you, Panginoon. For I know, O God, I believe, O God, kung makikilala kita, Panginoon, I know, O God, that you can do something, Lord, in my situation, O God. That you can do something, Lord, in my sickness, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas yung ating mga kamay? Sundan niyo po ako sa panalangin na ito. Panginoon, narito po ako sa iyong harapan. Ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay nagkasala sa iyo, Panginoon. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos.
bilang aking tagapagligtas. Sinasambit ko, Panginoon, na Ikaw si Kristo, na anak ng Diyos na buhay. Simula sa araw na ito, Panginoon, pagharian mo ako. At salamat po, Panginoon, na tinatanggap mo ako bilang iyong anak. At ako po ay pinatawad mo na sa aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito sa iyong harapan, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na sila, O Diyos, ay kilala mo, Panginoon. You know them, Lord. Kahit sa simula, Panginoon, ng kanilang buhay ay kilala mo sila, Panginoon. Lord, I pray today, Panginoon, that they will receive, Lord, the full revelations of you, Panginoon. Lord, makilala ka po nila, Panginoon, ng buong buo, Panginoon, na anuman po, Panginoon, yung kanila pong sitwasyon, Panginoon. Lord, sila, Panginoon, ay tutugunin mo, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, O God. I pray, O God, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Meron pong mananalangin para sa inyo.